Oh, Jaime, ano oras na? Diyan ka pa din. Overtime lang, boss. Daming gastusin eh. Nga pala. Ito, sweldo mo. Bumalik ka nung nakaraan, kaya binawas ko na dyan. Boss, pwede wag niyo muna ibawas. Walang-wala rin kasi ngayon eh. Abay, hindi naman ganyan pwede palagi. Oo, pinagkakatiwalaan kita sa shop ko, pero ito rin yung bumubuhay sa pamilya ko. Kaya mahalagang senti mo sa amin. Pasensya ka na, ha? Ba't hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? At inumaga ka na ng uwi. Siguro kung ano-ano inaatupag mo. Pumunta ang mga collector dito at tambak na naman ang mga bayarin. Galing ako trabaho. Pagod na pagod ako. Alam mo naman na nag-o-overtime ako, di ba? Dahil kailangan natin ng pang-extra. Ay sus! Tingnan mo nga yung mga anak mo. Kagabi ka pa hinahanap. Nag-aaway naman si Mama at si Papa. Oh, ba't ka umiiyak? Papa, pinagsasabihan ako ng mga kaklase ko, luma daw yung damit ko. Pa, may research nga pala kami, kailangan po namin ng pambayad para doon. Sa Lunes na po kailangan yung pambayad. Tumigil ka nga. Napaka-arte mo. Kami nga noon walang ganyan-ganyan. Mga anak, dito muna kayo ha. Alam mo, Jaime, kung hindi mo kayang suportahan ang pamilya mo, siguro nga kailangan ko na mag-isip-isip. Mukhang maling desisyon na pinakasalan pa kita. Ginagawa ko naman lahat. Ang papakatatay ako. Ginagawa kong araw ang gabi. Ang kapal ng mukha mo? Alam mo, tama nga sila nanay dati eh. Hindi magiging masaya ang buhay ko sa'yo. Mare! Kumare! Mare! Hindi ka na oh. Kumakati na yung palad ko. Yan! Diyan ka magaling! Yan na lang nga ang kaligayahan ko. Kukontrahin mo pa? Oh, taya ako. Please, mine. Oh, Mare! Tumaya ka na! Papanis na tong bata, kakantay sa taya mo. Tama, Mare. Mare, meron ka pa dyan? Sige na, babayaran lang kita agad. Wala ka pa palang pera, Mare? O siya, Mare? Bakit hindi mo na lang siya hiraman ng pera? Total, minsan lang naman manghiram sa'yo ng pera. Pagbigay mo na. Excuse me, anong minsan? Kahapon kakahiram lang yan. Ano yun? Usado? Ikaw naman kasi, Mare. Hindi porket kaibigan mo ang isang tao, is araw-arawin mo na manghiram ng datong. Datong! Ano ka ba? Kanino ka talaga kampi? Ewan ko sa inyo, makauwi na nga, dumagdag pa kayo sa gulo ng buhay ko. Ma, andito na po kami. Ma, ano pong ulam? Tignan niyo dyan sa lamesa. Ma, wala namang pong pagkain eh. Oh, kasi nga wala tayong pambili. Mangutang muna kayo dun sa tindahan. Utang? Utang na naman, Ma? Tapos sino magbabayad? Si Papa na naman. Ma, nakakahiya na kila Aling Tess at Aling Marie. At marunong ka ng sumabat ngayon. Yan ba tinuro sa'yo ng papa mo? Lagay mo nga yan dyan. Okay. Aling Marie! Marie, andito na naman tong anak ni Lynn, oh. Uutang na naman to. Alam ko na to. Aling Tess, Aling Marie, uutang daw po si Mama ng gulay, bagoong at tuyo. Babayaran lang daw po ni Papa sa isang araw. Hay nako, sana alam ng nanay nyo na may sinusuportahan din kami at binabayaran. Tindahan ng negosyo namin dito, hindi 5-6. Oh, ito. Sabihin mo sa mama mo, huling beses na yan ha.
Sige, salamat po. Anak? Na paano ka? Ama, wala po ito. Wala po. Anak, hindi ko na kaya makitang pagmamalupit sa'yo ng asawa mo. Ma, okay lang po ako. Alam ko rin naman po na wala kaming pagkakaintindihan ng asawa ko. Pero ayoko rin po lumaki ang mga anak ko na hindi kumpletong pamilya. Pero anak, hindi pa ba sapat ang ginagawa niya sa'yo? Halos maubos ang pera mo. Halos maubos ka kakatrabaho para lang may maibigay ka ng pera sa asawa mo. Kawawa yung mga anak. Pero ma, mahal ko ang asawa ko. At gagawin ko ang lahat, maibigay ko lang ang gusto niya. Kaya lang ma, ayoko rin sa ganitong buhay. Gusto ko magbago ang sitwasyon ng buhay namin. Hindi lang para sa akin, para din sa mga anak namin. Ganito na lang anak, may kakilala akong isang worker. Matutulungan ka nun para makaalis sa ganitong sitwasyon. Paano po ma? Hayaan mo, sasamahan kita. Sige po ma, sabihin niyo lang po kung kailan. Good morning po, ma'am. Good morning po. Upo po kayo. Matanong ko lang po, dito po ba yung opisina ng social worker? Ah, yes po. Kaibigan ko kasi natulungan doon ng isang social worker yung anak niya para maging beneficiary ng social parent. Kaya po, dito po kami lumapit. Mag-a-apply din po ba kayo? Ah, hindi po. Okay, baka po, pakilagay na lang matulungan itong anak ko, naging violent na kasi sa kanya yung asawa niya. Ay ma'am, sa isang social worker po kayo lumapit sa Family and Community Welfare po. Kasi sila po yung makakatulong sa inyo when it comes sa family conflicts and relationship po. Nandyan ba si Ma'am Rhea? Nasa office niyo po, ma'am. Pag-isamahan na lang sila sa office ni Ma'am Rhea. Samahan ko na lang po kayo, sumunod po kayo sa akin. Good morning po, ma'am. Good morning po. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Pwede ka po, sir. Ma'am, iwan ko na po sa inyo, ma'am. Ma'am, good morning po. Good morning po. Upo po kayo, sir. Kamusta po? Hindi po ba masyadong maaraw sa labas, sir? Okay naman po. Mainit nga po eh. Buti na lang po aircon po dito. So, bakit po kayo naparito, sir? Ma'am, nababangalan na po ako sa pag-uugali ng asawa ko. Hindi niya lang po ako sinasaktan physical, pati rin po sa emotional. Sir, so may problema kayo sa inyong relasyon ng inyong asawa, tama po ba? Ganun na po, ma'am. Sir, ano pong pangalan natin? Ay, may manalo po. Sir, hi, may ilang taon na po tayo? 42 po. Saan po ba kayo nakatira, sir? Pascual Subdivision po. Pascual Subdivision. Ano pong pinagkakabalahan natin, sir? 10 taon na po ako mekaniko, ma'am. May mga anak po ba? Meron po. Ilan po? 3 po. Ano naman po yung pinagkakabalahan ng asawa niyo? Nasa bahay lang po. Lagi po siyang nagsusugal kaya lagi din po kami nag-aaway. Ilang taon na po kayong kasal, sir? 18 years na po. Kailan naman po nagsimula na maging violente sa inyong asawa niyo? Simula po nung natanggal po siya sa trabaho. 5 taon na rin pong nakakalipas. Dati po kasi siyang nagtatrabaho sa bangko. Simula po nun, lagi na pong pin-question na kakarampot daw pong kinikita ko. Magkano po ba ang kinikita niyo kada buwan, sir? Arawan po ako sinisweldohan ng boss ko ng 300 po. At paano niyo naman po pinagkakasya yung 300 na yun araw-araw? Nag-overtime po ako lagi. At kapag may kailangan bayaran sa tuition ng mga anak ko po, bumabali na rin po ako. Sir, sino naman po ang mga nakakasama niyo sa bahay at kamusta naman po yung relasyon nila sa asawa niyo po? Kasama po namin ng 3 naming anak at nanay ko po. Lagi niya pong pinapagalitan ng at mga anak namin at hindi rin po maganda ang relasyon niya po sa nanay ko. Sir, pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano yung mga ginagawa sa iyo ng asawa niyo? Lagi niya po akong minumura at sinisigawan. Sa akin niya rin po inaasa ang lahat ng gawaing bahay. Ano naman po yung ginagawa niyo, sir, kapag nangyayari ang mga ito? Nagpapakumbaba na rin po ako para hindi po lumala ang away. Sir, first time niyo po bang lumapit sa isang social worker? Opo.
Ilang taon ko rin po tiniis ang lahat ng yun. Akala ko po nung una normal lang po na maging under sa babae. At dahil lalaki po ako, akala ko ayos lang na saktan ako ng isang babae. Sir, ganito kasi yan. Dito po sa ahensya namin, meron po kami mga programs and services para sa family and community welfare. Pero pinapayuhan ko po muna kayo na mag-undergo ng counseling para nang sa ganun, mas maunawaan nyo kung ano nga ba yung problema at saka matulungan kayo na makagawa ng solusyon sa mga problema yon. After po nun, pwede po din po kayong i-refer sa aming counseling for marriage. Tinatawag po namin yung Family Reconciliation and Mediation Services. So, pareho po kayo mag-asawa ang kakausapin. So, magkakaroon kayo ng counseling para maintindihan niyo po yung root causes or ng alitan ninyo. At sabay din po kayong gagawa ng mga solusyon para mas strengthen yung relationship niyo po. Sir, willing po ba kayong gawin yun? Willing po akong gawin ng lahat ng ito at kakausapin ko po ang asawa ko para sa family counseling. So, kung ganun po sir, pwede niyo po bang ilagay na lang yung contact number niyo po para sa schedule po? Salamat po. Sige sir, tawagan na lang po namin kayo para sa schedule niyo. Sige po ma'am, salamat po. The social workers play a vital role in mending the couple's relationship by recommending counseling services, guiding them towards healing and understanding. Abuse can be stopped, and healing is possible. Being in an abuse relationship doesn't always mean separation. With the right support and a commitment to healing together, reconciliation and growth can be achieved.